Matapos ang paglilitis, lumabas si Greed bilang isang malayang baboy at nagtungo sa isang madilim na eskinita ng mag-isa, nang walang anumang bodyguards na nagbabantay sa kanya. Nakarating siya sa isang madilim na sulok kung saan may isang figure na nakahod ang naghihintay sa kanya. Binati ng nakahod na figure si Greed, sinasabing naging mahusay ito sa paglilitis, ngunit ang mailap na mga ngalakal na baboy ay hindi masaya sa lalaking nagngangalang Ethos. Kinutya niya ito, nagtatanong kung paano ito nagkaroon ng kapal-akasang loob na tawagin ang sarili bilang Deputy Director ng Secret Inspection Bureau matapos ubusin ang lahat ng kanyang pera ng walang kaiyahiya. Kinabahan at pinagpawisan ang asong inspector habang humihingi ng paumanhin kay Greed para sa mga abalang hinarap nito sa paglilitis. Naroon si Zirith sa pinangyarihan at nakita ang lahat mula sa kanto. Hindi siya makapaniwala na ang Deputy Director ng Secret Inspection Bureau ay narito pala. Ang Secret Inspection Bureau ay nakikipagsabuatan sa pinakamasamang nilalang sa Tore. Sinundan ni Zirith ang Deputy Director matapos ang paglilitis dahil tila kainahinala ito, ngunit hindi sumagi sa kanyang imahinasyon na nasuhulan na pala ito ni Greed. Samantala, nagpasya si Greed na patawarin si Ito sa mga pagkakamali nito dahil nakagawa ito ng isang napakagandang desisyon sa pagkakataong ito. Pinuri niya ang Deputy Director sa hindi agad pagpatay kay Terek matapos itong maaresto, dahil sa paraang iyon, nagamit nila ito bilang testigo upang pasanin ang lahat ng sisi. Natuwa si Ito sa pagtanggap ng puri mula sa pinakamayamang tao sa Tore, at pagkatapos ay binigyan siya ni Greed ng isang bagong utos. Sinabihan niya itong dispatchahin si Terek ng maayos dahil wala na silang silbi para rito at sa halip ay pabigat na lang ito sa kanila. Naglabas si Greed ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at nang makita ito ni Ethos, nabigla siya. Curious niyang itinanong kung iyon ba ang sigil ng puting dragon na nababalitaan lang niya hanggang ngayon, at mayabang na kinumpirma ito ni Greed. Itinanong ni Ethos kung paano nito nakuha ang isang bagay na napakabihira at mahalaga, na maaaring hindi malaking bagay sa loob ng Tore, ngunit ang sigil ay nagmula sa labas ng Black Tower. Pabirong tinanong siya ni Greed kung curious ba siya sa pinagmulan ng sigil ng puting dragon, ngunit ang kanyang pagbibiro ay naging nakababahala nang sabihin niyang ang sinumang makaalam ng katotohanan tungkol sa pinagmulan ng sigil ay papatayin. Natakot si Ethos dito at agad na humingi ng paumanhin kay Greed sa pagtatangkang tanungin siya. Habang yumuyukod siya, sinabi ni Greed sa kanya na ito na ang huling pagkakataon niya para gumawa ng mabuting trabaho bago harapin ang mga kahihinatnan, ngunit biglang humakbang si Zirith nang nakatutok ang baril sa dalawang masamang magkasabwat. Sinabihan niya silang huwag kumilos. Nakilala agad ni Ito si Zirith at nagulat, habang si Greed naman ay tila nagulat din. Sinabi ni Zirith kina Greed at Ethos na nahuli niya sila sa akto at ngayon ay arestuhin sila bilang mga nagkasala sa pagpupuslit ng mga gamit mula sa labas ng Tore. Nagsimulang magpanik si Ethos habang sinasabihan si Zirith na huwag maging hanggal, ngunit sumagot ito na dismayado siya sa Deputy Director na dapat sana ay namumuno sa Secret Inspection Bureau. Pinuri ni Greed si Zirith, sinasabing mas mahusay ito pagdating sa kakayahan at talino. Walang kumpiyansa at tapang si Ethos gaya ni Greed, kaya kinakabahan niyang itinaas ang kanyang kamay bilang tugon sa pagtutok ng baril ni Zirith sa kanila. Nag-aalala siya sa kung anong susunod na mangyayari, ngunit nakapagdesisyon na si Greed sa kung ano ang kanyang gagawin sa isang sitwasyong hindi pabor sa kanya. Bigla niyang sinaksak si Ethos sa likod, na nagdulot ng pag-iyak sa sakit ng Deputy Director at pagkahulog ng sigil ng puting dragon. Natulala si Zirith sa hindi inaasahang lupit ng eksena. Kumuha siya ng isang sandali upang maproseso ang lahat at pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril kay Greed sa gitna ng panik. Gayunpaman, alam ng mga ngalakal na baboy ang kanyang ginagawa. Hindi man lang niya hinayaang bumagsak sa lupa ang bangkay ni Ethos habang sinasabi kay Zirith na bakante na ang posisyon ng Deputy Director. Tinanong ni Greed si Zirith kung interesado ba itong kunin ang posisyon at magtrabaho para sa kanya, ngunit ang tapat na agent ay hindi papadala sa kanyang tukso. Sinabihan niya si Greed na itigil ang kalokohan at bitawan ang sandata ng tahimik. Itinapon ni Greed ang kanyang balisong ng may kumpiyansa, sinasabihan si Zirith na arestuhin siya kung iyon ang gusto nito, dahil mapapalaya rin naman siya sa loob ng maikling panahon. Tinanggap ni Zirith ang hamon at naglabas ng lubad upang arestuhin siya sa mga kasong pagpupuslit ng gamit mula sa labas ng Tore at pagpatay.
Gayunpaman, yumuko si Greed upang pulutin ang sigil ng puting dragon at nagpanik si Zirith, sinasabihan siyang huwag gumalaw. Hinamon siya ni Greed na subukang arestuhin siya habang nahahawakan ang sigil. Nagpanik si Zirith dahil alam niya kung gaano kadelikado ang sigil. Hindi niya pwedeng itaya ang panganib na hayaang gamitin ni Greed ang sigil sa kanya kaya nagpaputok siya ng bala rito. Nanatiling nakatayo ng matatag si Greed, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada sa kabila ng bala na patungo mismo sa kanyang ulo. May dahilan siya para maging ganito kumpiyansa dahil huminto ang bala sa harap mismo ng kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Zirith, at pagkatapos ay pagkakataon na ni Greed na gamitin ang kanyang sandata. Sinabi niya sa Agent Fox na kailanman ay wala itong pagkakataong arestuhin siya at pagkatapos ay ginamit ang sigil ng puting dragon dito, na nagkulong kay Zirith sa isang puting barrier. Habang bumabagsak si Zirith sa lupa kasama ang barrier, mayabang na lumapit sa kanya si Greed, sinasabing ang kanyang alok na magtrabaho ng magkasama ay hindi biro, at bukas pa rin para tanggapin. Sa parehong pagkakataon, sa ika-79 na palapag, sinabi ng Tower System kay Sejen na ang Harvest Festival of Abundance ay nagsimula na, at ngayon ang buong ika-79 na palapag ay umaapaw sa mana ng kasaganaan. Lahat ay natutuwa na makita iyon, at nararamdaman ng mga nilalang sa tore na tumataas ang kanilang lakas dahil sa mana ng kasaganaan. Sinabi ng system kay Sejen na nakumpleto na niya ang special quest, at bilang gantimpala sa pagdaraos ng Festival of Abundance, natanggap niya ang skill na tinatawag na Crop Gigantification. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong subukan ang kanyang bagong skill, nakarinig siya ng dumadagandong na tunog at nagtaka kung ano ang nangyayari. Maging ang Queen Bee ay nabigla at nagtago sa likod ni Sejen habang dumating ang kawan ng mga Minotaur na pinamumunuan mismo ng kanilang hari. Isinigaw nito ang pangalan ni Sejen at itinuro ang higanteng Carrot Altar, habang mainip na nagtatanong kung ano ang gininto ang gulay na amoy napakasarap. Nabigla si Sejen sa kanyang kawalan ng pasensya at magalang siyang binati, sinasabing matagal na silang hindi nagkikita, ngunit hindi nagustuhan ni Garen ang naging asal ng Minotaur King. Inakusahan niya ang Minotaur King na mapangahas at hindi magalang sa harap ng tagapamahala ng tore, ang Black Dragon. Hindi nagustuhan ng Minotaur King ang kanyang sinabi, at ang kanyang mga tauhan ay lumapit na handang makipag-away kung sakaling magsimula ang gulo. Idineklara ng Minotaur King na siya ang final boss ng ika-79 na palapag at ang pinakamalakas na monster dito, at maging ang King of Frogs ay napagtantong wala siyang laban kung susubukan niyang harapin ang mga Minotaur. Kinabahan si Sejen na baka magsimula ang labanan, kaya sinubukan niyang pakalmihin ang sitwasyon. Sinabi niya na dahil nagdaraos sila ng Festival of Abundance, dapat silang manatiling masaya at huwag mag-away. Sang-ayon si Cow 4 sa alok na iyon, at sinabi niya na mukhang festival nga talaga dahil nakakita sila ng maraming wandering merchant sa daan papunta rito. Parehong nagulat sina Sejen at Theo nang marinig na may mga wandering merchants dito, at hindi sila natatakot na pumunta sa teritoryo ng Minotaur King. Sinabi ni Cow 4 na hindi sila galing sa Granor Village, dahil tiyak na makikilala sila ng mga Minotaur. Sinundan ni Sejen ang mga Minotaur sa lokasyon ng mga wandering merchants, at malugod siyang tinanggap ng isang kakaibang merchant na dumating doon kasama ang kanyang buong grupo. Sinabi nito na isa itong espesyal na okasyon na bihirang mangyari, at ang Raccoon Merchant Troop ay dumating na sa wakas upang makipagnegosyo sa kanila. Ang mga raccoon sa likod niya ay sabik ding batiin ang kanilang mga customer, at nagtayo sila ng isang buong palengke sa loob lamang ng maikling panahon. Gulat na gulat si Sejen nang makita ang lahat ng ito, at hindi mapigilan ni Cow 4 ang mapang-anga sa tanawing nasa harap niya. Maging si Theo, na ipinagmamalaki ang pagiging isang mid-level wandering merchant, ay hindi pa nakakakita ng ganito noon. Ipinaliwanag ng pinuno ng Raccoon Merchant Troop na ito ay isang matagal ng tradisyon ng Harvest Festival. Sabi niya, saan man inoorganisa ang Harvest Festival, darating ang Raccoon Troop at magtatayo ng tindahan. Dahil curious si Theo sa ilang teknikal na issue, nilapitan niya ang pinuno ng mga raccoon. Itinanong niya kung nagre-report ba sila sa Wandering Merchant Association bago makipagnegosyo, ngunit noon lang narinig ng raccoon ang terminong iyon. Sinabi nito na hindi niya alam kung ano ang Wandering Merchant Association, at ang mas mahalagang bagay ay nakabalik sila sa Black Tower pagkatapos ng napakahabang panahon.
Hindi masyadong makapag-focus si Sejong sa sinasabi ng raccoon leader tungkol sa pagpunta sa iba't ibang lugar dahil masyado siyang na-distract sa nakita niya. Nakakita siya ng isang bagay na pamilyar, isang bagay na talagang kinapanabakan niya sa lahat ng oras na ito. Sa harap niya, isang raccoon merchant ang nagtitinda ng mga bagong gawang rice cakes, at pinuri nito si Sejong, sinasabing isa siyang customer na may matalas na mata sa mga kalakal. Sinimulang ipakita sa kanya ang mga rice cakes, sinasabing bago itong gawa kaya mainit pa, makunat, at masarap. Sinabihan niya si Sejong na dahil mukha itong tower farmer, mayroon siyang espesyal na alok para rito. Sabi ng raccoon merchant, kung bibili si Sejong ng 2 rice cakes, makukuha niya ang 3 ng libre. Natahimik at tila naging seryoso si Sejong nang marinig ito, at tinanggihan ang alok ng raccoon bago kumilos na tila desperado at sinabihang ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon ito. Literal niyang itinapon ang mga tower coins sa raccoon para bilhin ang lahat ng rice cakes. Kinalimutan ang lahat ng kanyang masterclass sa pakikipagtawaran na itinuro niya noon kay Theo. Nalito ang raccoon merchant sa tumpok ng tower coin sa kanyang kamay, dahil gaano man kamahal ang mga rice cakes, hindi ito sapat para sa ganoon kalaking halaga. Samantala, naging parang zombie na si Sejong sa pagnanais na makakain ng rice cake. Nagtaka siya kung gaano na ba katagal mula noong huling beses siyang nakakain nito, at nagsimula na siyang lamunin ang mahabang puting kakanin ng hilaw, na pastahan ko ay hindi ganoon kasarap kung walang timpla. Ang baby bear ay curious din sa kinakain ng kanyang tatay, at nagsimulang tumulo ang laway nito. Sa ganitong paraan, sa ika-267 na araw sa tore, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Sejong na malasahan ang kanin na labis niyang kinapanabakan. Habang tila nadadala sa langit si Sejong dahil sa sarap, nagpasya rin si Theo na magtingin-tingin sa palengke, dahil nagsimula na ring gawin iyon ng mga kuneho. Isang babaeng raccoon ang nag-imbite kay Theo na tingnan ang kanyang mga cute na items, at agad na naramdaman ni Theo ang reaksyon ng kanyang mga ginintoang paa sa isang item na dapat niyang bilhin. Hinayaan niya ang pakiramdam sa kanyang mga paa na gabayan siya sa tindahan, at natuwa ang tindera na makuha ang kanyang unang customer. Gayunpaman, nabigla ang tindera nang biglang itukod ni Theo ang kanyang mga paa sa counter. Sinabi ni Theo na nahanap na niya ang item na hinahanap niya, at pagkatapos ay may kumpiyansang kinuha ang isang golden key na may disenyo ng ulo ng kuneho sa itaas at may nakataling pulang ribbon sa paligid nito, na halatang may kaugnayan sa ika-55 na palapag. Ipinakita niya ito sa babaeng raccoon at itinanong kung magkano ang halaga ng susi. Dito muna nagtatapos ang ating video.